Kapag natanggap ko ang mensahe mula sa bangko na pumasok na raw ang aking sweldo, biglang magbabago ang aking anyo at dito magsisimula na ang ritual ng engkanto na tuluyang sumasanib sa buong kong pagkatao na para bang may isang sinaunang lakas na hindi ko na kontrolado, na sa bawat sweldo'y ako ang paboritong sinasaniban nito hanggang sa tuluyan nitong masakop ang katinuan ko. At bigla na lamang akong naging ibang tao na ang pakiramdam ko'y isa ng milyonaryo na kayang-kayang bilhin ang kahit ano. Kaya kahit hindi naman ako mahilig sa gasto, simple lang at hindi naman maluho, kapag dumating na ang araw ng sweldo, biglang walang pakialam sa presyo. Sige lang sa paggasta, walang preno, kasi nga sa mga sandaling ito, ako ay buhay milyonaryo. Ngunit makalipas ang isang linggo, unti-unti nang humihina ang bisa ng engkanto. Ramdam kong muli na magdumarating ang kinakatakutan kong yugto, ang pizza de peligro. Dahil kusang nagbabago ang aking menu mula bulalo, adobo't pretong liempo. Ngayon, itlog na lamang at tuyo. Kaya't muli na naman akong bumalik sa dati kong estado, sa puntong halos hindi na ako kumikibo. Laging tulala, malayo ang aking tingin, panay ang buntong hininga at panay ang iling. Akala ng iba'y may problemang hindi kayang lutasin. Yun pala, barya lang ang pilit kong binibilang kung aabot pa sa susunod kong kakainin. At sa sobrang said na ng aking bulsa, lumalakas ang aking pananampalataya. Nag-aabang ng himala na sana may malabong mata na magkamali ng padala, na imbis sa anak niya ipadala ang pera, sa GCash ko mapunta. O di kaya'y sa mismong harapan ko may biglang malaglag na pitaka na walang pangalan o bakas ng mukha, kundi puro cash lang ang kasama. O kaya naman maalala ako at biglang mabisita ng kaibigan kong dalubhasa sa pangungutang ng pera na matagal nang hindi nagpapakita, at biglang mauntog ang konsensya at sabihin, "Pre, kamusta na? Bayaran na kita." Ngunit bigo ang himala, walang kaibigan at pitakang nagpapakita, kaya't napipilitan mag-isip kung anong gamit ang pwedeng isanla. Habang wala pa ring himalang maaasahan, isang katotohanan ang gumising sa aking isipan, na buwan-buwan pala'y pareho ang aking dinaraanan. Mayaman sa unang linggo, magiging pulubi bago pa sumapit ang katapusan. At doon ko tuluyang napagtanto ang katotohanan. Hindi pala engkanto ang sumanib sa aking katauhan. Hindi pala ang maliit kong sahod ang laging dahilan, kundi bunga ng mapusok kong pagnanasa na walang pakundangan sa pagbili ng kung ano-ano nang hindi ko naman talaga kailangan. Mas inuuna ang bugso ng damdamin kaysa sa totoong kailangan. Bibili ng luho para lang gumaan ang pakiramdam. Dahil sabi ko, deserve ko naman. Ang pizza de peligro ay salamin ng ating ugali at disiplina pagdating sa pera. Dahil kahit gaano pa karami ang perang nasa iyong bulsa at pitaka, mauuwi rin ito sa wala kung mali ang paraan ng paggasta. Hindi ko sinasabing bawal ang gumasta, lalo na kung bunga naman ito ng iyong pagsisikap at tiyaga. Bumili ka, maglibang ka, ibigay mo rin ang para sa iyong pamilya, i-treat mo sila. Ang sa akin lang naman, kung ang budget ay medyo gipit pa at ang pitakan natin ay hindi pa naman umaapaw sa barya, pag-isipan muna ng mabuti bago ilabas ang pera. Timbangin kung totoong kailangan o luho lang ba. Kaya naman, mga kapwa kong Pilipinong sinaniban ng engkanto, sama-sama nating palayasin ang sumpang ito. Kapit bisig tayong manumpa sa pagbabagong hindi na magiging alipin ng bawat promo. Hindi na uunahin ang luho upang hindi na muling maging bihag ng pizza de peligro.
Pero teka muna, may sahod na ba? Silipin ko nga kung may pumasok na. Kasi bigla kong naalala, may mga check-out pala ako sa Shopee at Lazada. Nakakahiya naman sa mga seller kung ikakansila ko pa. Mula sa Muntinpugan, magandang buhay at kapayapaan sa inyong lahat. Paalam.